Hello, Frini! Nandito na naman kami sa pangatlong episode ng aming deep cleaning. Sa ngayon, ginagawa ko yung cabinets. Yung mga door ng cabinets kasi masyadong madumi at saka maalikabok. So, una, ginagawa ko lang partially yung parang mabilisan. Pagkatapos, uulitin uli yan. Para sulit talaga na makuha, matanggal yung mga alikabok niya sa bawat sulok kasi may mga stain din siya. Hindi lang makita sa camera pero marami rin siyang stain sa yung mga kamay, na mga prints ng mga kamay, ganun. Yan. Ulit-ulit lang hanggang maulit yung 2 beses. Dito naman, usually, nag-i-steamer talaga ako sa kitchen. Usually, kasi para mapantay yung microwave, ang microwave. At saka doon sa washroom, usually gumagamit ako ng steamer. So, dito, ini-steam ko lang ang mga area na laging ginagamit para at least mamatay yung mga bakterya dyan. Ito naman, sa loob naman ng cabinets, kailangan po linisin natin ang loob ng cabinets, sa looban ng cabinets. Kasi minsan maraming alikabok din doon at makalat. So, kung deep cleaning talaga, included po yan sa bayan, yung inside cabinets. Kung may mga gamit sa loob, tatanggalin lang. Yan. So, inaangkat talaga namin ang cabinets na yan kaya masyadong mataas. So, aakyatin talaga namin. Pupunasan hanggang doon sa taas-taasan. Sa sulok-sulukan. So, ganun kahirap po pag deep cleaning. Dito naman yung mga furniture kailangan linisin, tanggalin yung mga stain at saka isa-isa yan nililinisan buong furniture. Same process dito sa baba, dusting ulit sa mga matataas na area. So marami siyang cobwebs kasi dito. So buong bahay maraming cobwebs kasi walang masyadong nakatira dito. Parang bahay bakasyonan lang. So, ganun. Kaya marami siyang alikabok. Dito naman, sa binawalisan ko yung pababa kasi walang access sa medyo hindi aabutin ang vacuum, pero umabot ang vacuum dyan, so binacuum uli. So masyadong maalikabok dahil doon sa basement may nakatira doon na ibang tao. Yun, inaakyat niya yung salamin. Kailangan talaga umakyat ka doon sa salamin, kaso wala kaming, may ladder kami pero minsan hindi na ginagamitan, naakyatan na lang. Para at least mapunasan yung buong area, yung mga lamp doon sa taas. Hindi madali itong trabaho, so niluluhuran talaga ito bawat corner para matanggal yung
stain sa labas. Dito naman, kailangan natin linisin ang window. So, kailangan talaga clear na clear ang window pag nilinis natin. Para makita nila na walang dumi sa loob. Ito naman, ang ginagawa ko ay naglilinis ng carpet kasi maraming stain. As you can see, may mga stain nun. So, isa-isa kong tinatanggal yung mga stain sa carpet kasi pangit tingnan. So, nilinisan mo na yung bahay pero may stain naman yung carpet. So, sometimes, ini-include ko na lang yung free na lang para sa kanila. Para at least maganda tingnan kapag nalinisan mo na lahat na walang stain sa kahit carpet. Here na tayo sa paglilinis ng fridge. So, isa-isahin yan. Mabuti na lang itong fridge na to hindi masyado madumi. So, hindi na namin masyado tinanggal yung mga gamit. Inusog-usog na lang. Here naman, nasa labas na kami ng pinto ng labasan. So, pinupunasan namin yung labas at saka sa loob ng bahay yung pintuan. Para at least maganda naman tignan sa labas ang kanilang pintuan. Kaya ganyan kami maglinis. Kailangan lahat ay lilinisan. Bawat sulok, bawat corner kapag deep cleaning. Dito naman, inaakyat pa namin yung laundry. Pupunasan doon sa taas kasi maalikabok talaga dyan. Kasi minsan yung mga pagkatapos mo maglaban, pumapasok doon ang mga dust sa taas. At dito naman, ito yung mga stain sa mga wall at sa malapit sa sink. So, ginagamitan lang namin ng eraser yan, yung Mr. Clean eraser. At saka yung mga dirt sa wall, minsan Mr. Clean eraser o di kaya dish lang, panghugas mo ng pinggan yung gagamitin mo dyan. So, minsan hindi natatanggal pero talagang minsan mabisa din yung eraser. Dito naman sa stove, kailangan tanggalin mo yung linis niya para linisan mo lahat-lahat. At saka maraming stain. Nandito na kami sa vacuum area. So, malapit na kami matapos. So, binabacuum na naman lahat na areas ng mga
room at saka dito sa baba. I-arrange mo ah. Nasa map na tayo. So, malapit na matapos. Ito ay finishing up na. Wala nang ilaw. So, pagkatapos yan, idadry na lang namin yung floor. And then, tapos na kami all the way. So, ito na yung finish namin. Area. Pinapakita ko lang sa inyo. Ayan, malinis na siya. Makintab na yung salamin, tsaka yung bathtub. Ayan. So, wala na siyang mga strict dyan. At usually, binibidyohan talaga namin ang finish namin kasi para maipakita namin sa owner na natapos namin yung trabaho with good term. Kasi minsan wala sila dyan sa loob ng bahay. So, the house is empty. And sa kanila nila titingnan right after a week. So, minsan kagaya nito is like bahay bakasyonan. So, kailangan ipakita mo sa kanila na before and after. Naririnig kayo sa video ah. Ang paggawa mo ng bahay Talagang titira nila talaga para at least kayo? makita nila na itong magkaiba nung hindi pa nalinisan yung bahay nila. So, ngayon, sa taas ako, chine-check ko lang ito at saka kina-quality. Franny, dito na matatapos ang aming deep cleaning part 3. Salamat sa panonood. Sana subaybayan niyo po kami hanggang sa sunod naming video. Marami pa po kaming mga video na ipapakita sa inyo at sa mga tips para kung paano maglinis ng bahay. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you. Please don't forget to subscribe. Please subscribe. Alin? Buhok.